Hi guys! Magandang umaga sa inyong lahat. Ayan. So makikita nyo umaga dito kasi may show dapat kami supposedly this morning pero na-cancel. So ngayon, gagawa na lang ako ng video. So samahan nyo ako na kumain ng breakfast gamit ang mga authentic at legit at masasarap na Vietnamese food na perfect na pwede natin kainin. Sige. So, see you later, guys. So, ayan, guys. Paalis na ako. So, napapansin nyo, vlog style ako kasi may nakapagsabi sa akin, nakaka-boring daw manood ng video na wala nagsasalita. So, ayan, magsawa kayo sa pagsasalita ako ngayon. Ang target kong kainin today ay, siguro, magano tayo, yung walang kamatayang banh mi. Banh mi, at saka yung all-time favorite ng mga Vietnamese at hindi lang ng mga Vietnamese, pati ng mga taong nakakilala sa Vietnam. Yung paborito nila, pho. Pho, yes. So, medyo cloudy ngayon, guys. Cloudy days. Samahan nyo ako mag-breakfast. Dahil sa first food na bibili natin, ito yung tinatawag nilang banh mi. So, pag narinig nyo yung Vietnam kasi talaga maalala nyo yung banh mi. Banh mi, ay, dakpiat. So, ayan, umorder na ako, guys. Ganyan ginagawa yan, guys. Pinugupit-kupit niya muna yung mga meat. So, yung duck biet, guys, ibig sabihin nun is special. Guys, makikita nyo kung paano yung ginagawa yung banh mi. Dito, okay lang yung kinamay. Ayan, pinahiran niya ng liver spread. Ayan, pipino, pickled vegetables, tapos coriander. Coriander yan, guys. Tsaka yung secret sauce dyan, lalagyan niya na ng meat. Special banh mi, guys. Maraming laman. Lagyan niya ulit ng masarap na sauce. Ito yung finisher niya, guys. Lalagay niya dyan sa toaster. Okay? Tapos iinitin niya lang yan hanggang maging super good crispy. Come on, ay! Come on! So, ready na yung banh mi natin. Kakainin natin ito sa park para makita nyo yung crunchy crispy test. Ayan, sige. So, ayan, guys. Nandito na ako sa park. So, samahan nyo akong tikman at kainin ng napakasarap na banh mi ni Kuya. Wow! Ayun yung banh mi, guys. So, i-crunch test natin, syempre. Wow! Grabe. Ayan, guys, samahan nyo kung kumagat sa napakasarap na banh mi. Hindi na lasa ng sausage, lasa ng pickled vegetable na medyo maasim-asim, yung coriander na nagko-complement dun sa mga meat. Dati guys, hindi ako mahilig sa coriander, pero ayun, medyo na-appreciate ko na siya ngayon kasi acquired taste siya. Yung coriander pala nagko-complement siya sa meat. Dati ayaw ko na lasa, nakakatingin ako ng mansoy. Grabe, ang crispy, guys. Makikita mo talaga, lahat ng pagkain nila, laging may gulay. Nahilig talaga sila sa gulay. Kita nyo, ayan, ang laki ng pipino. Yung gulay nila, guys, hindi katulad sa Pilipinas na pinapatagal nila. Dito, pag yung gulay, inabot na isang araw, 2 araw, hindi na okay yun. Usually nga, first day, tinatapon na nila yung gulay. Kaya kita nyo talaga yung mga gulay niyang fresh. Farm to table talaga yung ano nila. So, meticuloso mga Vietnamese sa ingredients talaga. Kano naman, guys? So, ayan, guys, sinoob natin yung banh mi in less than 5 minutes. Kala nyo, tapos na, no? Meron pa, syempre. Hindi naman pwedeng yun lang yung kakainin namin sa buong araw. Meron pa ako next food trip. Proceed tayo sa next food trip. Baka mag-pho tayo, yung pho na pinaka-famous dito sa Vietnam. So guys, kung may tatanong yung ibang-iba yung pho sa Vietnam, sa mga pho na nasa labas. Saka magkaiba yung pho sa North. Yung pho sa North, walang buhok yun. Pho North. Joke lang. Tumawa kayo ha. Proceed tayo sa next pho. Ito yung alam kong pinakamasarap na pho dito sa area. So puntahan natin. So samahan niyo ako. Sige, later na lang. Guys, hindi ka layuan dun sa binilang ko ng banh mi. Andito yung pinakamasarap na pho dito sa area. So, ito yung paboritong pho dito nung pakarating ko lang. Kasi ito yung pinakamura na masarap na talagang lasang pho talaga. Pho 24. Yes! Tara, samahan niyo ako, food trip tayo sa loob. Ayan guys, papanoorin natin siya gumawa ng pho. Duck biet. Ayan yung duck biet. Special beef guys. Special beef yan. Yun, ang sarap nun. The noodle goes in. Ayan, yung signature rice noodles ng pho. Ayan, halo-haluin niya yan. Tapos lalagyan niya yung special beef duck biet. Ayan, taba ng beef. So, ayan yung totoong pho, guys. Drinks goes in. Napakasarap ng drinks na yan, guys. So, secret ingredients, MSG, ayan, betchin. And the soup goes in.
Wow! Sarap niyan guys, oh. Ano na? Dak Viet. Beef na ginamit is fresh beef talaga na galing sa premium beef. Ayan, may beef fat din. At syempre kita nyo, di ba, nagsiserve sila ng veggies. Dito sa Vietnam, mandatory may gulay talaga every time na magsiserve sila ng pagkain. At ito yung yung parang Chinese donuts. Masarap to. So, sige, samahan nyo ako kumain, guys. Tikman natin. Syempre, bago ang lahat, kailangan muna natin tikman yung sabaw ng walang kahit ano. Ang sarap guys. Lasa mo yung beef, yung mga spice na ginamit para pakuluan yung beef. Ang sarap niya guys. Sarap talaga. Siyempre, medyo pag kasi first time mo kumain ng pho sa Vietnam, yung lasa niya talagang nakafocus lang dun sa beef profile. So, kailangan mo siyang timplahan siyempre. So ako, ang paborito kong pantimpla dito is the chili. Masarap kasi sila gumawa ng chili paste, medyo maasim-asim. So lalagyan ko yan ng onting chili paste. Chili paste goes in pickled garlic. Pickled garlic pala to guys. So ito, masarap din to. Bango, bango. Ito nilalagyan nito guys kasi yung garlic ay napakasarap sa pho. So basically garlic lang to na binabad nila sa suka, ganun. So, magdadagdag siya ng konting acidity dun sa mix. Tapos, hindi pa ako nakontento dun sa chili. Lalagyan ko po ng totoong chili. Tapos, magkakamot ako kung saan-saan may yan. So, basically doon, mabubuo na yung flavor ng pho. Kasi matapang na yung flavor ng beef, guys. So, ang susunod na lang, kailangan mo lang ng mga palamuti ba? Ang laki. Guys, game changer talaga ng nilagyan ko na kung ano-ano spices. Tapos, siyempre, mga Vietnamese, makikita mo sila lagi may dahon. Lalagyan din natin ng dahon. Kung tama ako, these are mint leaves ata ito. Ayan, lagyan natin ng mint para kunyari healthy. Mapagpanggap. Hindi, masarap to guys. Masarap siya. Yung lasa ng sabaw, yung dinamnam ng rice noodles, yung lasa ng karne, tapos yung lasa ng dahon na nilagay ko, yung lasa ko combination sa dahon guys. Hindi pa ako contento dun sa pickled garlic, dadagdagan ko pa. Tapos medyo hindi lumasa yung anghang. Try naman natin yung beef guys, beef. Guys, ang sarap. Tapos, may natutunan akong technique sa pagkain ng pho. Kasi as Filipino, di ba, sanay tayo sa matapang na lasa. Yung pa kasi medyo mild yung profile and taste niya. So, naisip ko perfect siya pag gumawa ka ng sausawan. So, gagawa ako ng sausawan. Yung sausawan gagawin natin, sili, toyo. Yes, kinamay. Okay, ayan. Kompleto na ang ating super pasos. Sausaw natin dito, ipatong natin sa noodles. Kuha tayong noodles. Tapos, saka natin subok. Guys, it really adds next level up pa yung sa beef. Kasi yung sausawan dito ako, nagbibigay siya ng umami na masarap na toyo yung lasa na nagbibigay ng more flavor profile dun sa rice noodles. So, ayan, sasasaw ko siya dito. Kita nyo guys. Tama, ito gagawin mo. Sasasaw mo dito. Kunin mo yung beef, patong mo sa noodles, kunin mo yung noodles. It's perfect bite guys. Pero huwag natin kalimutan yung Chinese donuts. Lalagyan ko lang siya dito. Kasi ano ito sobrang absorbent nito. Na-absorb niya yung flavor ng sabaw. Ayan. Lagyan mo. Sobrang perfect nito as a hearty breakfast. Kahit sabihin mong ganyan yan, napaka-clean na pagkain ito kasi wala kang nakikitang process dito guys. Lahat to made from scratch. Sabaw nila, yung noodles, na rice noodles kasi nila made from scratch yan, galing palengke talaga. One thing I learned sa Vietnamese food, hindi sila nagre-rely sa mga yung mga store-bought flavoring agents. Kumain ka ng Vietnamese food, medyo sa una, matatabangan ka. Pero pag tagal-tagal, masasanay ka kasi na-appreciate mo yung true flavor profiles ng mga fresh ingredients.
So, ayun guys, yung tapos yung full Vietnamese breakfast experience ko. Ang sarap, di ko na naubos, ang dami. So, magpasalamat sa mga taong nanood ditong video. Thank you po sa inyo. Sana supportahan niyo pa yung mga susunod kong video. Try ko gumawa pa ng mga video na ganito. Titignan ko kung gugustuhan nyo yung ganitong setup ng vlogs. Maraming salamat po. See you on my next food trip. Bye-bye!